This is not a good news for us. Saad ni Cain. You got that right. Saad ni Presi. Victor, check every CCTV cameras in the area at hanapin mo kung saan sila pumunta. Utos ni Hepe sa kanya. I'm on it, Chief. Sagot ni Victor. Kailangan natin maghanda. Anytime kailangan natin mag-deploy. Nakahanda ng mga gamit natin. Saad ni Alona. Wait, hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Saad naman ni Cain sa kanya. No, Cain, alam na natin ang sitwasyon at kung sino ang kalaban, dapat maghanda na tayo sa susunod nating hakbang. Sagot naman ni Alona sa kanya. I am with her, Cain. Sagot naman ni Presi at sabay silang pumunta sa kwarto na katabi lang ng kusina. Anong gagawin natin, Hepe? Tanong ko sa kanya. We need to know where they are going and what they are doing. Victor, kamusta nang pinapahanap ko sa'yo? Saad ni Hepe. Teka lang, Chief. Minimum lang ang CCTV sa area. Hindi to kagaya sa Makati o sa kalapit na syudad. Saad ni Victor. Keep searching, Victor. Ilalagay ko sa mesa ang phone. Saad ni Cain. At binaba niya na sa center table ang phone niya. At naupo kami ni Hepe sa sofa. Anong plano mo, Chief? Tanong ko sa kanya. We need to know their moves. May kutob ako na meron pa silang ibang gagawin. Oh God! Narinig namin saad ni Victor sa phone. Oh, what's wrong? Tanong ni Hepe. You guys, please put me online so that I can share this. Saad niya, kaya tinawag namin si Alona para mahiram ang laptop niya. Here. Saad naman nito. At nung nag-online siya, doon ko lang nakita ang mukha ni Victor. Tingin ko parang kasing edad lang sila ni Daddy at ang kapal ng glasses niya. Ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Saad ni Victor. At may pinakita siya sa aming video. Nakita namin ang isang SUV na nakapark malapit lang sa pinangyarihan. Nakita din namin ang dalawang taong sakay nito. At 20 seconds sa video, biglang may tumama sa windshield ng SUV. At ilang segundo pa, sunod-sunod na ang pagtama sa windshield. Oh damn. Napamura na lang ako nang makita naming tinamaan ang dalawang taong sakay ng SUV. At parang hindi ito napansin ng mga tao sa paligid dahil dinaanan lang ito ng mga kotse at ng mga taong naglalakad sa paligid. Victor, hanapin mo ang location ng sniper. Saad ni Hepe sa kanya. Patay, sniper nga to. Saad ko. Ito, nahanap ko pero hindi maayos ang video dahil sobrang layo nito sa location ng sniper. Sagot naman ni Victor. Pinakita niya sa amin ang video. Ito lang ang mapapakita ko sa inyo. Sagot nito sa amin. At nakita namin ang likuran lang ng kotse at ang sakay nito sa likod. Ayun, turo ko sa dulo ng rifle na ginamit at nakita din namin ang pag-recoil nito. Ilang bala, Inspector? Tanong ni Hepe sa akin. 5, 6 ang binitawan niya. Sagot ko. May kapapasok lang na balita. May natagpo ang patay sa loob ng isang itim na SUV na nakapark lang 2 kalyang layo sa pinangyarihang pagsabog dito sa Ortigas. Narinig namin sa balita. 3 tao ang sakay ng SUV at pareho tong may tama ng bala sa dibdib at sa ulo. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo nito o ang koneksyon sa pangyayaring ito sa nangyaring pagsabog sa gusali. Balita ng reporter sa TV. May nahanap akong picture na nakuha ng isang netizen bago dumating ang mga pulis. Saad ni Victor sa amin at pinakita niya sa amin ito. Napasandal sa sofa si Hepe at kita kong gulat na gulat siya. Bakit, Hepe? Kilala mo ba siya? Tanong ko sa kanya.
Si ano yan? Saad ni Hepe. Tama ho kayo, Hepe. Saad naman ni Victor. Mariano Tandang Sora. Saad ni Cain na nakatayo na pala sa tabi ko. Kilala mo siya? Tanong ko kay Cain. Oo, siya ang isa sa mga general ng Supremo. Sagot niya sa akin. General, katulad ni Eduardo? Tanong ko na tumango naman siya. Minerva, alam mo nang ibig sabihin nito. Saad ni Cain sa kanya. Oo, nagkakaroon ng destabilisasyon ang sindikato. Sagot ni Hepe at tumayo siya. Cain, napapanahon na siguro para harapin ko siya. Saad ni Hepe sa kanya. Hindi, Minerva. Susundin natin ang plano. Walang magbabago. Sagot naman ito kay Minerva. Kung nangyayari ang lahat ng to dahil sa nawala na ang balanse ng sindikato, mangyayaring lahat ng konektado dito ay itutumba niya. Saad ni Hepe kay Cain. Ano ho bang sinasabi niyo? Ano po ang gagawin niyo, Hepe? Tanong ko sa kanya. Humawak naman siya sa balikat ko at dumalis siya bigla kaya tumayo ako. Hepe! Tawag ko sa kanya na pinigilan ako ni Cain. Hayaan mo siya. Saad nito sa akin na napatingin ako kay Hepe nung bumaba ito sa hagdan papunta sa basement. Hepe, saad ko. 15 minutes. Pinaalam ni 5-2 kaya nilabas na nila ang mga gamit nila. At tinignan ni Tres gamit ang binocular ang barkong susigurin nila. I see it. There are no movements. Balita niya. Good. Meaning, nakaalis na ang mga tauhan ng barko at ang targets na lang ang natitira. Saad ni 5 na narinig niyang binaba ni Uno ang bag sa gilid ng yacht. I'm ready to kill someone. Saad ni Uno, sabay tingin niya ng masama kay Tres. Remember Uno, magkakampi tayo. Not enemies. Paalala ni 5 sa kanya. Yeah, allies. Saad naman ni Uno na napailing na lamang si 5. Nagsuot na sila ng assault gear at nilagay na nilang kakailanganin nila para sa pagsalakay. Tumingin sa langit si 5 at nakita niya ang namumuong ulap sa kalangitan. Uulan ata. Saad nito. All the more reason for the assault. Saad naman ni Tres. Alright, 20 seconds. Saad ni 5. Sabay buhat nila ng mga gamit nila. At dahan-dahan ang pinatakbo ni 5 ang yate. At tuminto na ito habang nakatingin pa rin si Tres sa barko gamit ang binocular niya. Report. Saad ni 5. No movement so far. Report ni Tres. At tumayo sa tabi niya si Uno. Dala ang sniper rifle niya. At pinatong niya ito at tumingin siya sa scope. No one is on the deck. Helipad is empty. No movements in the bridge. And on the bow of the ship. Balita ni Uno habang nakatingin pa rin siya sa scope niya. Confirm. Sagot ni Tres. Sabay tingin nila kay 5. We know they are armed and dangerous. Saad ni 5 sa 2. But when it comes to assault and skills, sabay tingin niya sa 2. We are the best. Saad nito na napangiti ang 2. Saddle up, sisters. We are going in. Saad ni 5 na tinaas ng 2 ang kamay nila at doon kinuha ni 5 ang satellite phone na dala-dalan nila at tinawagan niya si Liana. Move forward and may the grace of her will guide you. Saad ni Liana sa kanila sa phone. At doon pinatakbo na ng dahan-dahan ni 5 ang yate palapit sa barko. Nakamonitor gamit ang binocular niya si Tres habang papalapit na sila sa barko.
At nung ilang meters na lang sila, pinatay na ng 5 ang makina ng yate at kusa itong lumutang papalapit sa barko. "Get ready," saad niya sa dalawa. At nung tumabi na sa gilid ng barko ang yate, naghanda na ang 3 para akyatin ito. Gamit ang baril na may hook, tinira nila ito sa railing. At nung nahook na ito, umakyat na silang 3. Nauna si Uno sa dalawa at agad siyang yumuko at tinutok sa kaliwa at sa kanan ng armas nito. Sabay tayo niya at tumungaw. "Clear," saad niya sa dalawa, kaya mabilis silang umakyat. Nung nasa main deck na sila, niluhod nila ang isang tuhod nila at nagpulong sila. "Tres, ikaw ang bahala sa top deck at sa bridge. Uno, ikaw sa low deck at sa engine. At ako na ang bahala dito sa main deck at sa cabins." Utos ni 5 sa kanila. "Roger," sagot nilang dalawa at naghiwalay na silang 3. At makalipas ang kalahating oras, nakita silang 3 sa main bridge ng barko at naguluhan silang 3. "Akala ko ba nandito sila?" tanong ni Tres kay 5. "Ako nga din naguguluhan kung bakit walang tao dito," sagot ni 5. "Ikaw, Uno?" tanong ni 5 sa kanya na nagkibit balikat si Uno at tinuro ang console malapit sa steering wheel. "Ano yan?" tanong ni Tres. Nung tinignan ito ni 5, "Damn, nakaalis na sila." "Ha? Paano nangyari yun?" "Di wala na ngang ibang masasakyan na naiwan dito para magamit nila para makalayo," saad ni Tres. "Bobo as always," saad ni Uno na tinutukan siya ng baril ni Tres. "Say that again," banta ni Tres. "Bobo as always," muling saad ni Uno na idiniin ni Tres ang dulo ng baril niya sa ulo ni Uno. "Stop it! Pumalpak ang plano," saad ni 5 sa kanila. Kaya kinuha niya agad ang satellite phone niya at tinawagan si Liana. "Phase 3 has failed," balita niya. "Report," sagot naman ni Liana. "They are no longer here when we got here. Possibly some other group who helped them," balita ni 5 kay Liana. 2 out of 3, saad ni Liana na napabugnot na lamang si 5. "It can't be helped. You know what to do," saad ni Liana sa kanya. "Roger, mother," sagot ni 5 at pinatay niya na ang phone. "Plant the bombs. We are leaving at 10, saad ni 5 sa dalawa na agad na silang kumilos. At isa-isa nilang pinlant ang bomba sa key area ng barko. At pagkatapos, nagmamadali silang nagrapel pababa sa yate nila. At agad nang pinandar ni 5 ang makina at lumayo na sila. Nakangiti pa si Uno nung pinindot niya ang trigger nang nakalayo na sila. At nakita nilang sumabog ang gilid at iba pang parte ng barko na ikinasunog nito. "We failed," inis na saad ni 5 habang minamaneho niya ang yate. "It's all good. We will get here next time," saad ni Tres na ngayon ay nakabikini na at nakahiga sa isang beach chair at nakabilad sa araw. "She is mine, no one else," saad ni Uno sa kanila na tinaas lang ni Tres ang sunglasses niya at napailing siya. "We know, Uno. We know," saad ni 5 sa kanya. Samantala, "God, I hate this," saad ni Jello nang tumigil sila sa paglangoy at lahat sila nakasuot ng life jacket. "Bear with it, babe," saad ni Ken sa kanya habang nakatali silang lahat sa iisang lubid. Nagulat silang lahat nung narinig nilang malakas na pagsabog at nakita nilang nasunog ang barko. "I told you," saad ni Rosana sa kanya na tinignan siya ng masama ni Jello. "Good thing nakaisip agad si Mama ng idea," saad ni Jaren habang yakap-yakap niya si Junie.
Oh, Shara. Inis na saad ni Julie dahil maliban sa kumikirot niyang sugad sa balikat, ay kalalabas lang din ang dugo niya na lalo lang nagpapailing sa kanya. Oh, walang pating dito, right? Tanong ni Jason. Come on, move! Sigaw ni Cello. Dahil bumagal sila sa paglangoy nila. Nagpahilan na lamang si Rudy at Aida sa kanila at hindi na sila lumangoy pa dahil sa pagod. Malapit na tayo sa lupa, kaya swim! Sigaw ni Cello. At nagsimula na uli silang lumangoy. Malapit na nga tayo. Saad ni Sonny na nakitang kondisyon nito sa paglangoy. Natutuwa ka pa ata sa sitwasyon natin. Saad ni Dino sa kanya. Well, sabi ko sa'yo noon, hindi ba? Na kailangan mo mag-swimming dahil baka magagamit natin to pagdating ng panahon. So, nandito na nga ang panahon. Pagmamayabang ni Sonny sa kanya na tinadya ka naman siya sa puwet ni Dino. Ano ba? Sigaw ni Sonny. Boys, shut up! Sigaw ni Cello sa kanila. Rosana, tag their leash, will you? Saad ni Cello sa kanya. Lumangoy lang kayo para walang pating na magsisisigaw sa inyo. Saad ni Rosana. I heard you! Sagot naman ni Cello. Ang tangi na sambit ni Rosana at lumangoy na lamang siya. Mama, I'm tired. Saad ni Jaisel sa kanya nang tumigil siya sa paglangoy. Just drag me please. Dagdag pa niya na tinulak naman siya ni Jared na agad naman siyang gumanti. Stop it! Sigaw ni Cello sa kanila. Rosana, with your permission, I'm going to educate your kids about how to get along. Saad ni Cello. Do whatever you want. Sagot naman ni Rosana. Mama! Sigaw ng dalawa sa kanya. Almost there! Saad ni Ken. Nung nakita na nila ang tabing dagat at sakto din dahil papalubog na rin ang araw. Swim! Sigaw ni Cello. We are swimming! Sigaw nilang lahat sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, narating na nila ang tabing dagat at lahat sila ay napahiga sa buhangin. Oh God, never again. Saad ni Cello nung nahiga siya sa tabi ni Ken. Diyos ko, ayoko nang ulitin to. Saad ni Aida. Huwag na muna tayong mag-beach ng ilang taon. Palipasin na muna natin to, Aida. Paalala mo sa akin to. Saad ni Rudy sa kanya na natawa silang lahat. I have to admit. Saad ni Jared. Na ano? Tanong naman ni Julie. I have much respect to that idiot brother of mine now. Nakayanan niya tong mag-isa nung tumakas siya sa barko. Saad ni Jared na napangiti naman ang palihim si Cello. Kailangan na natin makaalis dito. Saad ni Rosana nung tumayo na siya at hinubad ang life jacket niya. Isa-isa na rin silang tumayo at naghubad ng life jackets kung saan nakatali ang mahabang lubid. Nasaan na ba tayo? Tanong ni Sonny. Nasubo, Batangas. Sagot ni Julie. Saan? Gulat nilang tanong. Nakita ko to sa mapa kanina sa barko. Nasa Nasugbo, Batangas tayo ngayon. Sagot ni Julie sa kanila. Tama, ito ang coordinates na nakita ko kanina sa radar. Sagot naman ni Cello. Ibig sabihin nito, malapit lang pala tayo sa Canyon Cove Beach Club. Saad ni Cello. Paano mo nalaman? Tanong ni Aida. Natawa lang ng mahina si Cello at tumingin kay Ken. Napakamot naman ang ulo si Ken at nahihiyang sinabi na, naalala niyo nung iniwan namin si Ken at si Francine sa inyo para pumunta ng Cebu para sa business conference? Ha? Tanong ni Rudy. Biglang tumaas ang isang kilay ni Aida. Matagal na yun, Mama. Kalimutan na lang natin. Ang importante, ligtas tayo. Natatawang saad ni Ken
Nakinamao na ni Aida ang kamay niya. Pinigilan naman ni Rudy si Aida dahil kita niyang nagsisimula na itong magalit. Hayaan mo na, Aida. Diyos ko naman kayo. Saad ni Rudy sa kanila na natatawa na lamang ang mag-asawa. Tara na! Inis na saad ni Rosana sa kanila at nagsimula na silang maglakad at binaybay na nila ang tabing dagat. Ma, I'm tired and hungry. Reklamo ni Jason. Just a few more, baby. Malapit na tayo. There! Turo ni Cello nung nakita na nila ang beach club. Oh, thank God. Saad ni Junie at nagmamadaling na silang naglakad papunta sa beach club. Napatingin sa kanilang lahat ng tao nung pumasok sila sa building at dumiretso na sila sa reception area. Good evening, ma'am. How? Napatigil nila ang receptionist nang makita sila. Basa, pagod ang muka. Hi, I would like to have 5 rooms, please. Nakangiting saad ni Cello sa receptionist. How would you like to pay for the rooms? Tanong ng receptionist sa kanya na tumaas bigla ang kaliwang kilay niya. Madilim na nung narating ng tatlo ang marina. At pinarada na ni Cinco ang yate at nagmamadaling bumaba ang dalawa para itali ang lubid sa dock. Okay na, balita ni Tres kay Cinco. Kaya pinatay na niya ang makina at bumalik ang dalawa sa yate. Tinawagan ni Cinco si Liana para ibalita na nakabalik na sila sa marina. Good work, my children, saad ni Liana sa kanila. Ano ang susunod niyong iuutos, mother? Tanong ni Cinco. For now, wala pa. Gusto ko mag-enjoy kayo tonight as a gift sa magandang performance niyong tatlo. Saad ni Liana sa kanila. Yes! Sigaw ni Tres na wala namang reaksyon si Uno. Salamat, Mama. Saad ni Cinco at binaba niya na ang phone. Narinig niyo yon? Tanong ni Cinco sa kanila. Yes! Party! Sigaw ni Tres. Nasumimangot lang naman si Uno at bumaba siya sa ilalim ng yate. Killjoy talaga yun. Saad ni Tres. So ano, saan tayo? Tanong ni Cinco kay Tres. Same place. Saan pa nga ba? Sagot ni Tres sa kanya. I'm sure maraming guys na ngayon doon. Saad ni Cinco. Teenage boys with lots of money. Saad ni Tres. Mahilig ka talaga sa teens. Saad naman ni Cinco. Eh ikaw, mahilig ka naman sa thunders. Saad ni Tres sa kanya. Experience beats youth, sister. Sagot ni Cinco na nagtawanan silang dalawa habang nasa kwarto lang si Uno at nagpapahid ng baril niya. Makalipas ang 1 oras, kumatok si Cinco sa kwarto ni Uno at binuksan niya ito. Hindi ka ba sasama sa amin? No thanks. Sagot ni Uno sa kanya habang nililinis niya ang Glock niya. Suit yourself, don't wait up. Saad ni Cinco sa kanya. Nung na-assemble na ni Uno ang baril niya, tinoon niya to sa pader. Sure thing. Sagot ni Uno at umalis na sina Cinco at Tres. Sinilip ni Uno ang dalawa sa bintana at nakita niyang sumakay ang dalawa sa isang sports car sa parking lot. At nung nakita niyang umalis na ang dalawa, agad siyang nagbihis. At binitbit ang helmet na nasa ilalim ng kama at bag sa aparador niya. Pumunta siya sa kabilang side ng parking lot at inalis ang tarpaulin na nakabalot sa motor at sumakay siya rito. Tumingin muna siya sa maraming tao sa marina bago niya pinaandar ang motor at umalis na siya. Makalipas ang 1 oras, narating niya na ang destinasyon niya at nag-iingat siya na tinahak niya ang daan papunta sa pupuntahan niya. Tumingin na muna siya sa paligid para makasiguro na walang tao at kinuha ang laman ng backpack niya at nilagay niya ito sa harapan ng lapida at nag-alay siya ng dasal. Pagkatapos magdasal,
Muli siyang tumingin sa paligid bago niya niluhod ang kanyang kanang tuhod sa lupa. Hinimas niya ang lapida kung saan nakaukit ang pangalan ni Rose. Mama, patawad ko ngayon lang ako ulit nakadalaw sa'yo. Marami na pong nangyari nung huling pumunta ako rito. Pag-aanom na taon na. Saan niya? At muli siyang lumingon sa paligid. At nung natiyak niya nang walang tao. Mama, nakamit na po namin ang hustisyang matagal niyo na pong pinagdarasal noon. Saan niya? At nagpahid siya ng luha sa pisngi niya. Pero ang sanhi ng lahat ng kalungkutan at pagkamuhi niyo po sa mundong ito, hindi po namin nakuha kanina. Pero pinapangako ko sa inyo. Saan niya? Matutupad ko to. Alang-alang po sa inyo, Mama. Saad ni Uno. Nabinaba niya ang zipper ng suot niyang itim na sweater at humawak siya sa dibdib niya. Pangako ko po sa inyo yan. Saad nito. Sandaling natahimik si Uno na parang nagdarasal siya habang nakahawak pa rin ang kanang kamay sa dibdib niya. Nang biglang inabot niya ang patalim sa loob ng sweater niya, sabay ikot niya at binatoto papunta sa isang puno. Alam kong nandyan ka. Saad ni Uno at tumayo siya. Inabot niya ang baril na nasa likuran niya. Hinihintay niyang lumabas ang taong nasa likuran ng puno. Matinik talaga ang pantinig mo Saad ng isang tinig na nasa likod ng puno. Anong dahilan kaya mo ko napansin? Mga yapak ko? Ang ingay ng damit ko? Tanong niya kay Uno. Ang paghinga mo, pati na rin ang amoy mo. Cain. Saad ni Uno. Kaya lumabas mula sa likod ng puno si Cain. At seryoso siyang nakatingin kay Uno. Magaling ang nagturo sa'yo. Si Liana ba? Tanong ni Cain sa kanya. Wala sakaling kinggan si Liana sa abilidad ko. Alam mo yan. Kung hindi si Liana, si Eduardo. Natawa si Uno sa kanya. Patay na si Eduardo. Tingin mo siya ang master ko? Natatawang saad ni Uno sa kanya. Kung hindi sila, sino? Alam kong kilala mo siya. Saad ni Uno sa kanya. Inalis niya ang kamay sa baril niya at hinugot niya sa tabi nito ang patalim niya at tinaas ang kamay niya. At pumorma siya na parang naghahanda siya ng labanan galing kay Cain. Nagulat ang huli sa nakita niyang porma ni Uno. Hindi. Imposible to. Nauutal na saad ni Cain kay Uno. Nakuha mo na kung sino? Tanong ni Uno sa kanya na napaatras ng kaunti si Cain sa gulat. Paano mo to? Nauutal niyang tanong kay Uno. Nabigla na lamang umabante ang huli papunta sa kanya. Na agad niyang hinugot ang patalim sa likuran niya at nakipaglaban kay Uno. Muntik nang mahiwa ni Uno ang kanang pisngi ni Cain. Mabuti na lamang ay nakailag siya. At nung sasaksakin na sana niya si Uno, biglang sinampal ng huli ang kamay niya na may hawak ng patalim at nabitawan niya ito. Umatras palayo si Cain sa kanya na agad binato ni Uno ang patalim niya kay Cain. At nung umilag siya pakaliwa, nakita niyang bumunot ng baril si Uno. Kaya bumunot din siya ng baril niya at nagkatitigan silang dalawa. Magaling. Tama nga ang sabi nila tungkol sa'yo. Saad ni Uno sa kanya. Magaling lang ako sa mga taong nakakalaban ko. Saad ni Cain sa kanya. Sabihin mo sa akin. Ano? Tanong ni Uno. Sinong nagturo sa'yo? Tanong ni Cain sa kanya. Nangumiti si Uno at lumingon sa lapida ni Rose. Patawad mama kung naistorbo kang pagtulog mo Saan niya? Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang nagturo sa'yo? Isn't it obvious? Balik na tanong ni Uno sa kanya na napaisip naman sandali si Cain at sinabing, imposible to. Matagal na siyang patay. I know.
Sabay ngiti ni Uno sa kanya. Paano makakapagturo ang patay? Ilang taon ka na ba? You have no manners at all, Cain. Saad ni Uno. Alam mong hindi polite na magtanong ka sa edad ng isang babae. Bigla namang napaisip si Cain sa sitwasyon niya. What's wrong? Having doubts? Tanong ni Uno sa kanya na napatingin si Cain sa lapida ni Rose. May parte sa kahapon ko na hindi mo sinabi sa akin, Rose. Saad niya sa sarili niya. I'm sorry, but I can't stay long. Saad ni Uno sa kanya. At dahan-dahan na siyang umatras at dinampot niya na ang bag niya. I have places to go. People to kill. You know, the same old. Saad ni Uno sa kanya, sabay lingon niya sa lapida ni Rose. Sorry kung nagmura ako, Mama. Sabay tingin niya kay Cain. Teka, may tatanong pa ako sa'yo. Saad ni Cain, nung papalayo na si Uno sa kanya. Malalaman mo ang lahat pagdating ng tamang oras. Teka lang! Pagpigil ni Cain sa kanya. Hoy, sino kayo? Narinig nila pareho ang sigaw ng gwardya ng sementeryo. Damn! Napamura si Cain at paglingon niya, nawala na si Uno. Kaya tumakbo na rin siya palayo at nakita niyang hinabol siya ng gwardya. Nasaan si Cain? Tanong ni Alona kay Presi na nagkibit balikat lang siya at patuloy lang to sa paglalaro ng game sa phone niya. Si Minerva? Tanong niya na nagkibit balikat muli si Presi. You are useless, aren't you? Tanong ni Alona na ganun muli ang sinagot ni Presi sa kanya. Kaya babatukan na sana niya ito nung nakita niya si Ken nung lumabas to mula sa banyo at nakatwalya lang to. Oh, sexy. Saad ni Presi sa akin na binatukan siya ni Alona. Bitch! Saad ni Presi sa kanya na natawa lang ako sa dalawa. Bumaba ako papunta sa basement at narinig kong sumunod pala sa akin si Alona at sabay kaming pumasok sa loob ng kwarto. What's up? Tanong ko sa kanya nung nakita ko siyang nakatayo sa pinto nung sinara niya ito. Nothing, sagot niya habang nakatingin lang siya sa akin. Sure ka? Tanong ko nung inabot ko ang boxers ko at sinuot ko ito habang nakatalikod ako sa kanya. Yeah, sagot nito at narinig ko na lamang na lumapit siya sa akin at nagulat ako nung niyakap niya ako. Alona? Saad ko na sinandal niya ang sarili niya sa akin nung tumayo ako. Nasa tuhod ko pa yung boxers ko. Alona? Tawag ko sa kanya. Inabot niya ang tali ng tuwalya ko. At nung tinanggal niya ito, kusa na lang tong nahulog sa sahig. Alona? Saad ko nang tumingin ako sa baba. Nakita ko na mabilis naman niyang sinunggaban ng ibaba ko. Alona! Saad ko nang biglang napatigil siya at sabay kaming napalingon sa pintuan. Oh lala! Saad ni Presi na agad kong inabot ang boxers ko at tinaas ito. Get out of here! Sigaw ni Alona kay Presi. Poop! Hater ka talaga, Alona. Saad ni Presi, sabay sara niya ng pinto. Lumabas ng banyo si Chelo at nagpapahid to ng tuwalya sa buhok niya. How dare she? Saad niya. How dare she acted as if I don't have any shares with this damn bitch club? Galit niyang saad kay Ken. Babe, please calm down. Hindi lang siguro niya tayo nakilala. That's all. Pakalma ni Ken sa kanya. Dapat kilala niya kung sino ang mga... Come on. Niyakap siya ni Ken sa likod. Kaya natahimik na lamang siya at nilingon niya ang asawa niya. Hinalikan siya ni Ken sa labi. Calm down, okay? The important is,
safe na tayo at nasa mabuting lugar na tayo. Saad ni Ken sa kanya na huminga naman ng malalim si Cello at humalik sa labi niya. May kumatok sa pinto nila. Ako na, saad ni Ken sa kanya. Kaya bumalik sa loob ng banyo si Cello para patuyuin ang buhok niya. Sumili po na si Ken sa maliit na butas bago niya binuksan ang pinto. Jaisel, saad niya. Papa, may dala po akong first aid kit. Gusto ko po sanang gamutin si Tita Cello. Saad niya. Sige, tuloy ka. Sagot naman nito. Nung isasara na sana niya ang pinto, biglang may humarang nito. Narinig niya sa labas at nakita niya si Rosana. Oh, Rosana, saad ni Ken na nagkahiyaan silang dalawa. Lumabas ng banyo si Cello at nakita niya si Jaisel. Jaisel. Tita, gusto ko pong gamutin ang mga sugat niyo. Saad ni Jaisel sa kanya. I'm good. Galos lang to. Napatingin naman siya sa pinto. What's going on there? Tanong ni Cello na napalingon naman si Jaisel sa mama niya. Gusto ka raw niyang makausap, tita. Saad ni Jaisel. Well, what are you waiting for? Tanong ni Cello kay Rosana na tumingin muna siya kay Ken bago siya pumasok sa kwarto nila at tumayo malapit sa kama. Babe, tawag ni Cello. Yeah, babe? Tanong naman ni Ken sa kanya. Get out! Saad ni Cello na napangiti lang si Jaisel sa papa niya at nakita nila nga napailing na lamang si Ken. I'll be in Jared's room. Saad ni Ken. Oh, Papa, don't. Saad naman ni Jaisel. Why? Believe me, don't. Saad ni Jaisel na huminga lang ng malalim si Ken. Doon na lang ako kina Dino at Sonny. Saad niya at sinara niya ang pinto. Nagpapahid pa rin ng buhok si Cello gamit ng towel at naupo na siya sa kama. At pagkatapos ay pinatong niya ang tuwalya sa upuan at tumarap kay Jaisel. Hubarin niyo na ang bathrobe niyo, tita, para magamot ko ang mga sugat niyo. Saad ni Jaisel sa kanya. Ay, I'm telling you, cutie, okay lang ako. No, tita, kailangan kong gamutin yan. Baka magka-infection pa. Galing pa naman tayo sa dagat kanina. Why are you so persistent? Tanong ni Cello sa kanya. Ay nako, hayaan mo na si Jaisel, Cello. Saad ni Rosana. Tita, kailangan ko po kayong alagaan. Why? Dahil magagalit sa akin ang sis ko kung hindi ko yon ginawa. Saad ni Jaisel na napangiti naman si Cello. Fine. Mahinang saad ni Cello at hinubad niya ang bathrobe. You! Tawag niya kay Rosana. Speak. Saad ni Cello. Lalagyan ko ng alcohol ang sugat mo, tita. Go ahead. Sagot niya kay Jaisel. At naupo naman si Rosana sa silya, kaharap ng dalawa. Are you sure we are safe here? Are you serious? Yes. I mean, pinaghahanap na nila tayo ngayon. Psst. Tanging sagot ni Cello. Look, I know how they operate. And I know marami silang mga tauhan na alam ko ngayon nagkakalat na sa buong lugar. Saad ni Rosana. Ay, kaya ka tumatanda dahil you worry too much. Saad ni Cello. Sabay kindat niya kay Jaisel na natawa siya ng mahina. Of course I'm worried and hey! Napasigaw nilang bigla si Rosana na natawa sina Cello at Jaisel. I'm not that old. Truth be told, mas matanda ka pa sa akin. Saad ni Rosana na umuiwas siya ng tingin kay Cello. Who says matanda pa ako sa'yo? For your information, I am 2 years younger than you. Saad ni Cello kay Rosana. Right.
Balik naman ni Rosana na natawa lang si Jaisal sa kanilang dalawa. What's so funny, cutie? Kayo kasing dalawa, parang comedy routine ang ginagawa nyo. Natatawang sad ni Jaisal habang nilalagyan na niya ng bandages si Cello. Nagkatinginan ng dalawa at sabay silang nag-isnaban na lalo lang natawa si Jaisal. You guys crack me up, saad ni Jaisal sa kanila. At natapos ng gamutin ni Jaisal si Cello. Alright, you are all fixed, tita. Thank you, Jaisal. At sinuot na muli ni Cello ang bathrobe niya. Mama, babalik na muna ako sa kwarto natin ha. See you, tita. Paalam ni Jaisal sa dalawa. Naniyakap siya ni Cello at humalik sa mama niya bago siya lumabas ng kwarto at sinara ang pinto. Lumipat sa kama si Rosana at nagkaharap na silang dalawa. Ngayon, seryosong saad ni Rosana. I know every nooks and cranny of this place. Lahat ng possibility na papasukin nila, may alam akong lalabasan. Saad ni Cello sa kanya. How about the staffs? Tanong niya. Nakita mo naman kanina, di ba, na hindi nila ako nakilala. Saad ni Cello. Na napapikit si Rosana at nakita ni Cello na napangiti siya. Say it already. Wala, sorry. Natatawang saad ni Rosana. I'm going to punch you. Babala ni Cello sa kanya. Pikon ka talaga as always. Lighten up. Sagot ni Rosana sa kanya. Well, I can tell you this. Before they created this speech club, isa ako sa parte ng mga nag-design nito. Saad ni Cello. Kaya, wear your wrinkles no more, best friend. Saad ni Cello na napangiti si Rosana. Thank you. Sagot lang ni Cello sa kanya. At may kumatok na sa pinto. At bumukas ito. Hey, saad ni Ken sa kanila. Lumapit si Cello kay Rosana. At may binulong siya na nakita naman ni Ken ang reaksyon ni Rosana. Sabay tayo nito na natawa si Cello at inabot ang tuwalya sa gilid ng silya at muling nagpunas ng buhok niya. Tumayo sa may pinto si Rosana at lumingon siya kay Cello. Naabala sa pagpapatuyo ng buhok niya at natatabunan ng mukha nito sa tuwalya. Humarap kay Ken si Rosana at binigyan niya ng nakaw na halik sa labi si Ken. Sabay alis niya na napahawak naman sa labi si Ken at tumingin kay Rosana na kumaway pa ito at ginitian siya bago ito pumasok sa kwarto nila ni Jaisal. Babe, can you hand me another towel? Saad ni Cello na natauhan si Ken. At agad siyang pumasok sa loob ng kwarto at sinara ito. Kumuha siya ng towel sa closet at binigay ito kay Cello. Thanks. Kinuha ni Ken ang ginamit niya at dinala niya to sa banyo at ipinatong sa hook sa likod ng pinto. Babe, gusto kong kontakin si Ate Divina. Saad ni Cello. I don't think that's a good idea, babe. I'm worried about them. Sige, kontakin natin siya. At ang suggestion ko, babe, papuntahin na lang muna sila sa Barcelona. You know what? That's a really good idea. Saad ni Cello na napangiti si Ken at humiga sa kama. Inilagay na ni Cello ang ginamit niyang towel sa banyo at pinatay na ang ilaw ng banyo at sinara ang pinto. Nakita niyang nakatingin lang sa kisame si Ken, kaya gumapang siya sa kama at dumapa sa ibabaw ng asawa niya. Hi, bati ni Ken sa kanya. Nainalikan siya sa labi ni Cello. I'm tired, saad ni Cello sa kanya. Okay, sleep na lang tayo, saad ni Ken. But I want some. Lambing ni Cello sa kanya. Sabi mo pagod ka, tapos gusto mo? Saad ni Ken sa kanya. Natumingin si Cello sa headboard ng kama at sa kanya.
Fine, sleep na lang tayo. Saad niya kay Ken. Nakita ko sa phone ko na mag-aalas 10 na pala ng gabi at nakita kong natutulog na sa tabi ko si Alona. Ang cute talaga. Saad ko nung pinindot ko ng mahina ang ilong niya at nakita ko na gumalaw pa ang puso niya. Bumangon ako. Sinuot ko yung boxer shorts at t-shirt ko saka lumabas ng kwarto. Umakyat ako sa hagdan. Nakita ko na patay na ang lahat ng ilaw sa bahay. Tulog na rin ata sila. Sad ko nung papunta ako ng kusina at kinuha ang 2 mineral water sa loob ng ref. Pagkatapos ay sinara ito at nakita ko ang mansanas sa mesa. Kumuha na rin ako ng 2. Nilagay ko sa kanang kinikilig ko ang isang bote ng mineral water habang hawak ko naman ang isang mansanas sa kaliwa at nakabitin sa pagitan ng daliri ko ang ulo ng isa pang mineral water. Naglakad na ako sa sala at nung kakagatin ko na sana ang mansanas, bigla na lamang may tumama sa batok ko at naramdaman ko na lang na nabitawan ko ang lahat ng hinawakan ko, pati na ang nasa kilikili ko at bumagsak ako sa sahig. Bago pa ako nawalan ng malay, nakita ko ang isang pares ng boots na nakatayo malapit lang sa akin. At doon na nagdilim ang paningin ko at nawalan na ako ng malay. Tanging saad ni Uno nang pagkatapos niyang patulugin si Ken at yumuko siya. Nakiramdam siya sa paligid. Nang makasiguro siya na walang ingin na nanggagaling sa mga kwarto, hinila niya si Ken papunta sa gilid ng sofa at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hagdan. Dahan-dahan siyang bumaba at nag-iingat siya na hindi gumawa ng ingay. Pagdating niya sa baba, yumuko muna siya at tinignan ang gamit niya. Nakayuko siya nung papunta siya sa unang pintuan, malapit lang sa hagdan. At nakita niya sa ilalim ng pinto na bukas ang ilaw nito. Sinilip niya sa may susian. Nakita niya na may natutulog sa loob, pero hindi ang target niya. Lumipat siya sa kabilang pinto habang tumitingin-tingin siya sa likuran niya at nakita niyang patay ang ilaw. Kaya niluhod niya ang isang tuhod niya sa sahig at inabot ang doorknob. Dahan-dahan niya itong inikot. Hinila niya ito ng dahan-dahan at bumukas ang pinto. Tumigil muna siya nung nagdulot ng mahinang ingay ang pinto. Nakiramdam ito pero wala siyang narinig. Binuksan niya lang to ng kaunti. Sakto lang sa katawan niyang makapasok sa loob at iniwan niya tong bukas at payukong lumapit sa kama. Muling niluhod ang isang tuhod sa sahig at inabot ang baril sa likuran at dahan-dahan niya tong kinasa. Tumayo na siya at nakita niya ang isang babaeng natutulog sa kama at nakakumot nito. Kaya tinaas niya ang heels niya at doon na siya lumapit sa kama. Hinila niya pababa ang kumot at nakita niyang hubot-hubad pala ito. Tangi saad ni Uno. Dahan-dahan niyang inabot ang natutulog na si Alona. Sambit ni Alona na napangiti sa tuwa si Uno. At nung ginalaw niya pataas baba ang kamay niya, gumalaw ng kaunti si Alona at binaling ang mukha nito sa kaliwa. Doon nakita ni Uno ang mukha niyang nakangiti pa ito. Barbie, dinig niyang saad ni Alona na nag-enjoy pa sa ginawa niya. Kaya pinisil niya ng mahina ang likuran niya na napataas naman ang mukha ni Alona at dumila pa to sa labi niya. Do you like it? Mahinang tanong ni Uno sa kanya na muling napangiti si Alona at sinabing, Yeah. Who's the slut? Tanong ni Uno na napasimangot naman si Alona. Don't ever call me that, Barbie. Sagot ni Alona na pinaikot-ikot ni Uno ang palad niya. Kaya muling napangiti si Alona at sinabing, Fine, it's me. Sagot ni Alona sa kanya. Do you like it?
Mahinang tanong ni Uno na tumangulang si Alona, kaya pinisil na niya ang likod nito. How about now? Tanong ni Uno. Nalalo pang ngumiti si Alona at tumango siya. How about now? Tanong ni Uno nung pinatong niya ng dulo ng baril sa ulo ni Alona na biglang nawala ang ngiti ni Alona at bumuka ang mata niya. Nakita niyang nagulat to nung makita siya. Hindi makapagsalita si Alona. Gulat na gulat siya. At halatang takot na takot siyang makita ito. Kamusta ka na, mahal kong 7? Saad ni Uno. Dahan-dahan gumalaw si Alona. Nung umatras si Uno palayo sa kanya. Bakit ka nandito? Gulat niyang tanong kay Uno. Wala man lang bang, hi Uno, or I'm happy to see you. Ha, 7? Tanong ni Uno sa kanya. Na nagtabo ng katawan si Alona gamit ng kumot at dahan-dahan siyang umalis sa kama at tumayo. Paano mo kami natuntun? Gulat niyang tanong kay Uno na hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya si Uno. Yung walang kwenta mong kasama, si Cain. Sagot ni Uno. Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan siya ngayon? I swear to you, Huwag kang mag-alala. Buhay siya. Sinundan ko siya rito. At nung papasok na sana siya dito sa bahay, biglang may tumawag sa kanya. At umalis kagad siya. Kaya kinuha ko ang pagkakataong ito kaya nandito ako ngayon. At yung lover mo? Saad ni Uno. Na ngayon lang na-realize ni Alona si Ken. Na agad tinaas ni Uno ang kamay niya. Don't worry. Buhay din siya. Nasa gilid siya ng sofa ngayon. Natutulog. Saad ni Uno sa kanya. At magpasalamat pa ako sa'yo, ganun ba? Saad ni Alona na napangiti si Uno at umiling siya. Always the tough one, aren't we, 7? Tanong ni Uno. What do you want from us? Kunyaring nag-isip si Uno sandali at tumingin sa paligid at kay Alona. Tumingin din siya sa suot niyang kumot ngayon. I want what you have. Saad ni Uno sa kanya. You want to be in bed? Tanong ni Alona na natawa naman ng mahina si Uno. Not that I don't want it. Yeah, that too. And more. Sagot ni Uno na nagkatitigan sila ng sandali ni Alona at sabay silang napatingin sa may pinto nang may narinig silang ingay sa labas. Shhh! Anya ni Uno na tinaas ang t-shirt niya para matakpan ang mukha nito at umatras siya padikit sa pader malapit lang sa pinto. Pareho silang nakiramdam sa ingay na papalapit sa kwarto. Nagising ako makalipas ang ilang sandali na may kirot sa batok ko at pansin ko na nasa gilid pala ako ng sofa. Ano kaya? Saad ko sa aking sarili. At doon ko naalala ang boots na nakita ko kanina. Kaya kahit ngarag pa ako, dahil sa pagkahilo, bumaba ako ng hagdan. At nakita ko na bukas ang pintuan ng kwarto ni Alona. Inabot ko ang doorknob. At nung binuksan ko na ang pinto, nakita kong nakatayo si Alona, malapit lang sa kama, at nakabalot ng kumot ng katawan niya. Napatigil na lang ako nang may dumikit na bakal sa kaliwang ulo ko. Be quiet and stay still. Mahinang saad sa akin sa taong may hawak ng baril na ito. No. Mahinang saad ni Alona na parang nag-iingat siyang huwag gumawa ng ingay. Move over there and stand next to her. Utos sa akin ng taong may takip sa mukha at binuksan niya ang ilaw ng kwarto. Kaya dahan-dahan akong lumapit kay Alona. Nasumenyas ako sa kanya, sabay ikot ko. Pero binaba ng tao ang kamay niya, kaya hindi ko naabot ang baril niya. Nung sumablay ako, bigla ko nalang naramdaman ang sapatos niya sa dibdib ko, kaya napaatras ako at bumagsak sa kama. Barbie!
Tawag sa akin ni Alona. At nang babangon na sana ako, sumalubog na lang sa akin ang ilalim ng baril niya na tumama sa noo ko. At doon, muli akong hinimatay. Stupid. Sabay saad ng dalawa. At nagkatitigan sila na napangiti sila pareho. So, this is the boy you are playing with? Tanong ni Uno sa kanya na napapugnot ang mukha ni Alona. He is no longer a boy. Ah, so he is a quiet man now, ha? Tanong ni Uno sa kanya na napansin niyang nakatingin lang si Alona sa kanya. What? Why now? Tanong ni Alona sa kanya. Why now what? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Anong dahilan mo? Hindi naman sumagot si Uno. Alam mo ba ang hirap ng pinagdaanan ko? Tapos ngayon, susulpot ka nang ganito ang sitwasyon natin? Sunod-sunod na tanong ni Alona sa kanya. Binitawan ni Alona ang kumot at nagulat si Uno sa ginawa niya. Why are you? Tanong ni Uno sa kanya. Tumalikod si Alona sa kanya na lalong ikinagulat niya nung makita niyang maraming peklat sa likuran niya. Ano ang? Tanong niya kay Alona. Ito ang nangyari sa akin. Ito ang ginawa nila sa akin nung nasa facility pa ako. Naiiyak na saad ni Alona. 7. Saad ni Uno na humarap si Alona sa kanya. Alam mo ang totoo kong pangalan. Bakit ayaw mo itong banggitin? Saad ni Alona. Naniyoko ni Uno ang ulo niya. Kaya nakuha itong pagkakataon ni Alona at agad siyang umabante at nahawakan niya ang kamay ni Uno na may hawak ng baril. At nilayo niya to sa kanya. Sabay yakap niya kay Uno ng mahigpit. Magkadikit ang katawan nilang dalawa na nararamdaman nila pareho ang kapwa-tibok ng kanilang mga puso. Hindi nakapagsalita si Uno sa ginawa ni Alona. Let it go, ate. Saad bigla ni Alona kay Uno na nagulat siya sa sinabi ni Alona. Hindi natin kailangan pang maglaban. Tayong dalawa na lang ang natitira sa mundong ito. Saad ni Alona. What? Gulat niyang tanong kay Alona. Alam kong nalulungkot ka. I know dahil nararamdaman ko rin yun. Saad ni Alona. Nadahan-dahang dumaus-os ang kamay ni Alona papunta sa baril ni Uno. At nung nahawakan niya na ito, dahan-dahan niya itong inalis sa kamay niya. Bitawan mo na ang baril mo at mag-usap tayo ng maayos. Saad ni Alona sa kanya. Hindi binitawan ni Uno ang baril niya kahit pilit itong inaalis ni Alona. Alam ko, ate. Please. Saad ni Alona na naririnig at nararamdaman ni Uno ang lungkot sa tinig ni Alona. Matagal ko nang gustong mayakap ka. Saad ni Alona. Nabigla siyang itinulak ni Uno palayo. Sabay roundhouse kick niya kay Alona na napaatras ang huli at napasandal sa pader. Tinaas ni Uno ang baril niya at binaril niya si Alona na agad siyang umilag nung tumalon siya sa kama. At nung nakita niya nga sinuot ni Alona ang kamay sa ilalim ng unan, agad siyang tumakbo at binangga ang pinto para bumukas at nag-dive sa sahig. At doon, sunod-sunod ang pagputok ng baril ni Alona. Agad bumangon si Uno at mabilis siyang tumakbo papunta sa hagdanan na binangga pa niya ang pintuan nung binuksan to ni Presi. Ha? Nagulat na lang si Presi nang bumangga sa kanya si Uno at napahiga siya sa sahig. Get your gun! Sigaw ni Alona. Nang dumaan ito nung hinabol niya si Uno, agad bumangon si Presi at pumasok sa loob. Kinuha na rin ang bathrobe
dahil nakita niyang hubot-hubad lang si Alona nung dumaan to sa kanya. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Uno. Napanay baril naman sa kanya si Alona. Kaya nung nakalabas na siya, binaril niya ang pintuan ng bahay. Naagad namang nag-dive si Alona sa sahig para makatago. Tumakbo si Uno palayo ng bahay, papunta sa motor niya. At nang masiguro niya na hindi siya sinundan, agad siyang sumakay sa motor niya at pinaandar ito. "Felicia!" Sigaw ni Alona sa malayo at tinarget siya nito. Nung kinalabit ni Alona ang baril niya, damn, napamura na lang siya dahil wala na pala siyang bala. "Alona!" Tawag ni Presi sa kanya. Sabay bato nito ng magazine at ng bathrobe. Na agad niyang sinalo ang magazine at hinayaan lang bumagsak sa lupa ang bathrobe. Pagkatapos niyang mag-reload, agad niyang binaril ang papalayo na ngayong si Uno. "Presi!" Sigaw niya. Kaya bumalik sa loob ng bahay si Presi at sinuot niya ang bathrobe. Pagkalabas ni Presi, binato niya ang susi ng motor. Agad namang pinandar ni Alona ang motor niya at sumakay sa likuran niya si Presi. Hinabol nila si Uno. Nakita ni Alona si Uno, kaya in-inform agad niya si Presi. 95 meters. Saad niya kay Presi na nakahawak siya sa bewang niya, habang yung isang kamay niya ay nakahawak sa M16 niya. "Roger," sagot ni Presi, at isinipit ni Presi ang puwet ng M16 at pinosisyon niya ito sa gilid ng din ni Alona. "Ready," inform niya kay Alona. Binilisan pa ni Alona ang pagtakbo ng motor hanggang ilang meters na lang ang layo nila kay Uno. Lumingon ng sandali si Uno nang makita niya ang ilaw ng motor sa likuran niya, kaya nag-shift siya ng gear at bumilis ang takbo ng motor niya. "Damn it, Presi!" "Firing!" inform ni Alona sa kanya at kinalabit niya ang gatilyo ng M16 niya. Nakita nila nga pasuray-suray ang takbo ng motor ni Uno para ilagan ng mga balang mula sa armas ni Presi. "I need to reload," inform ni Presi kay Alona. "Do it," sagot niya. Nilagay ni Presi sa pagitan nila ang M16 at nag-reload siya ng panibagong magazine. "Ready," saad niya kay Alona. "Do it," sagot naman niya kay Presi. At nag-shift siya ng gear at bumilis pa ang motor niya. At doon kinalabit ni Presi ang gatilyo at tumilag na naman si Uno. Napalingon si Presi sa likuran dahil napansin niya ang isang kotseng na daan nila, kaya sumandal siya kay Alona. "Seven, I think we need to get out of here," saad niya kay Alona. "No, we need to get that bitch," saad niya kay Presi. "No, we really need to get out of here," saad muli ni Presi. 13, don't piss me off," sigaw ni Alona. "We really need to get out of here," pangungulit ni Presi. "Why?" Nang biglang tumunog ang sirena sa likuran nila at nakita niya sa side mirror ang ilaw ng pulis sa likuran nila. "That's why," sagot ni Presi na ikinagalit ni Alona. "Damn it!" sigaw niya. "Get rid of them," utos ni Alona sa kanya. 7, you know the protocol," paalala ni Presi sa kanya. "Pulis ako, kaya okay lang." "And I'm not," saad ni Presi sa kanya. Walang nagawa si Alona, kaya sumunod na sila sa protocol nila. Na-frustrate man siyang nakatingin kay Uno, napapalayo sa kanila. Iniliko niya ang motor sa kaliwang kalye na muntik pang mabangga ang mobile patrol nung sinundan sila. Nag-shift ng gear si Alona. Sabay patakbo niya ng mabilis habang umiilag sa mga kotseng nadadaanan nila. "Nasaan na sila?" tanong ni Alona kay Presi na ngayon ay nakayakap na sa bewang niya at nakabitin sa likuran niya ang armas niya. "Malayo na tayo sa kanila," sagot ni Presi malapit sa tenga niya. Damn it! Galit niyang saad habang iniisip niya si Uno
at niliko niya ang motor sa kaliwang kanto para bumalik sa safe house nila. Paano niya tayo natuntun? Tanong ni Presi sa kanya. Sinundan niya si Cain. Damn, Cain, saad ni Presi. Tawagan natin siya pagdating natin ng bahay. Alam mo na ang gagawin mo, saad na Alona kay Presi na natuwa ito. Yay, you're the best, Seven, sagot ni Presi. Nagising ako na may bukol sa noo at parang umiikot pa ang mundo. Alona? Tawag ko. Nawala siya sa kwarto. Kaya bumangon ako at lumabas. Pagdating ko sa sala, walang tao. Kinatok ang kwarto ni Hepe at walang sumasagot sa loob. Kaya binuksan ko ito. Nakita ko na wala siya sa loob ng kwarto niya. Nasaan kaya si Hepe? Tanong ko sa sarili ko. Lumabas ako ng kwarto at sakto namang pumasok sina Alona at Presi. Okay ka lang ba? Tanong ni Alona sa akin. Oo, okay lang ako. Sagot ko habang hinihimas ko ang bukol sa noo ko. Sino ba yung pumasok kanina? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Gamutin na muna natin yung noo mo. Sagot ni Alona sa akin. Okay lang ako. Sagot ko. May dugo ka sa batok. Saad naman ni Presi. Kinapa ko ito. At tama nga siya. May dugo nga ako. Kaya pala nahihilo ako. Tara sa baba. Gamutin natin yan. Saad ni Alona. Presi, tawagan mo na si Cain at sabihin mo sa kanya ang nangyari dito. Utos nito na sumaludo si Presi. Bumaba na kami ni Alona sa basement at inamot niya ang ulo ko. Nasaan nga pala si Hepe? Wala siya rito? Tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko na agad siyang umalis at lumabas ng kwarto. Alona! Tawag ko at sumunod ako sa kanya sa sala. Sabi ni Cain puntahan natin siya dahil hindi na tayo safe dito. Wala si Minerva dito. Saad ni Alona kay Presi. Alam ni Cain. Nagpaalam si Minerva sa kanya kanina. Sagot naman ni Presi sa amin. Damn that guy. Bakit hindi niya tayo sinabihan? Nagkibit balikat lamang si Presi. Get your stuff. Aalis tayo within 30. Saad ni Alona kay Presi. Na muli siyang sumaludo at pumunta sa kwarto niya. Nagbihis na rin kaming dalawa ni Alona at pagkatapos ay inilabas ang dalawang malaking duffel bags at kinarga to sa likod ng kotse at pagsakay ni Presi, umalis na agad kami. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Alona. Sa second safe house namin. Sagot ni Presi. Saan? Better not knowing it, Barbie. Sagot niya sa akin. Okay. Pero sino ba yung pumasok kanina sa bahay? Tanong ko sa kanila na nagkatinginan silang dalawa. Come on, tell me. Si Felicia. Sagot ni Alona. Teka, yung babaeng nakita natin sa picture? Oo, siya yung pumasok kanina. Sagot ni Presi. Samantala, nakalayo na si Uno sa mga pulis na umahabol sa kanya at tinahak niya na ngayon ang daan papunta sa isang gusaling tinatambayan niya sa tuwing tumatakas siya sa gusali ng Supremo. Pinarada niya sa likuran ng parking lot ng gusali ang motor niya at nakahelmet pa siyang umakyat sa hagdan papunta sa rooftop. Pagdating niya doon, dumiretso siya sa dulo at naupo habang suot-suot pa niya ang helmet niya. Ay, tatayo ka na lang ba dyan o lalapit ka sa akin? Tanong bigla ni Uno sa taong nakatayo sa dilim. Lalapit, sagot nito sa kanya. At doon niya na hinubad ang helmet niya at lumingon kay Minerva.